Ngayon, hayaan mo sa akin. Okay? Nangako ka. Hindi mo ako ipagtataksil. Ngayon, babayaran mo ang pagsira ng pangako mo. Bayaran ang halaga. Lakas loob mo akong patayin? Hindi. Hindi kita pababayaang mamatay. Patay ka na. Ang niloko. Paano ko gagampanan ang papel na iyon? Pumunta ka sa kanya? Nandito ang mga tao niya. Kapag nakita mo siya, tanungin mo siya mismo. Ang pangalan ko ay Lin Teo. May trabaho ako na sa paningin ng iba ay isang prestihiyosong posisyong pananaliksik. Pero sa totoo lang, ako ay isang utusan na nagdadala ng tsaa at naglilinis araw-araw, isang alilang uta na nagwawalis at nagpupunas. Mahirap ang buhay. Akala ko ang boyfriend kong si Su Diming ay ang tamis ng aking buhay. Pero 2 araw ang nakalipas. Nalaman ko na nanloloko siya sa isang prinsesa ng mafia. Marami akong kayang tiisin. Pero ang pagtataksil, hindi ko kayang tiisin. Tatlong oras ang nakalipas. Si Su Jiming ay nasa kotse ko. Nakasagasa siya at tumakas. Tumalon at namatay. Alam ko. Siya. Hindi ba siya patay? Ako si Ethel, galing ako sa planetang M62. Sa harap ko ay ang aking target, si Lin Peo. Para makalapit sa kanya, kinuha ko ang isang katawan na malapit sa kanya. Ang utak ng katawan na ito ay matinding nasira, extract ko lang ang 60% ng memorya. Ngunit hinatulan ko na sapat na para gampanan ang papel ng nobyo hanggang matapos ang misyon. Bakit ka sobrang nasasabi? Bakit mo ako sinasaktan? Ang buhay mo ay isang insulto sa akin. Namatay ka na, sa akin ka pa rin pumunta. Hindi naman kita pinatay. Matagumpay ang pagkuha ng database. Ang mga tao ay may kasabihan. Ang pagsuntok ay halik. Ang pagsaway ay pagmamahal. Kung isa sa alang-alang ang kanilang relasyon bilang magkasintahan, malamang na nagpapahayag siya ng pagmamahal sa ganitong paraan. Xiao Yu, kaya pala nagmamahal ka sa akin. Sa panaginip mo, kahit sa paghihiganti, ako pa ang pinili mo, ang madaling target, binubuli mo ako, ha? Sige, sige, hindi ako tatakbo. Paghihiganti, ha? Ngayon, lalaban ako sa iyo hanggang kamatayan. Hindi tama iyon. Ang multo ay dapat anino. Ito, ang hawak na ito ay masyadong totoo. Masakit ba ang kamay mo? Pwedeng gumamit ka ng kasangkapan. Hindi ka patay? Hindi ako. Naaksidente lang ako sa kotse. Hindi man lang ako nasaktan. Wala man lang marka ng lubid. Paano nangyari iyon? Matagumpay ang pagkuha ng memorya. Batay sa nakaraang karanasan, ang kasintahan mo ay nagpahayag ng kanyang damdamin at nagsimula ng pisikal na kontak. Malamang na siya ay nag-aanyaya sa pag-aasawa. Ano ang ginagawa mo?
Ikaw, ayaw kong umalis ka. Matagumpay ang pagkuha, ang kasintahan ay nagsimula ng romantikong pakikipag-ugnayan. Ngayon kailangan kong makipagtulungan at gampanan ang eksena. Saka mo ako labanan. Habang lumalaban ka, mas nasasabik ako. Sabi mo hindi, pero nagsasabi ng totoo ang katawan mo. Nawala ba sa isip mo? Bago ang aksidente sa sasakyan, nakalimutan mo na ba lahat? Hindi ko masyadong naaalala. Hindi lang bago ang aksidente. Mga kamakailang bagay. Lahat nakalimutan. Xiaoyu, nasugatan ako. Bigyan mo ako ng pagmamahal ngayong gabi. Sinuri ko na. Imposibleng nakaligtas siya. Ang masamang balita ay, patay na si Su Jiming. Ngayon sa loob ng katawan niya, may isang mahiwagang halimaw. Ang magandang balita ay, mukhang tanga ang halimaw. Ayaw pa ako saktan sa ngayon. Kailangan kong malaman kung saan nanggaling ang halimaw na ito. Isang natutulog na tao ay may pinakamababang aktibidad ng nerbiyos. Ako ay maaaring kunin muli ang akin. 10 taon na ang nakalipas, nasa isang bagyo sa Kalawakan ako at nasugatan. Isang piraso ng aking orihinal na katawan aksidenteng nahulog sa lupa. Kinolekta ng batang si Lin Peiyu at nilunok na parang candy. Ngayon uminom ako ng gamot at talagang nakakuha ng candy. Ibalik mo sa akin ang candy ko. Ang aking piraso at ang kanyang mga nerbiyos ay mahigpit na nag-integrate. Maliban kung siya ay makikipagtulungan, hindi ito maaaring ganap na alisin. Pero ako, ano ang dapat kong gawin? Maaaring manirahan sa katawan ng tao, panatilihin ang mga alaala ng host, at may hindi ka pani-paniwalang kakayahang mag-regenerate, isang misteryosong nilalang. Ang mga dayuhan sa librong ito, napakarami. Mula sa planetang M62, mataas ang katalinuhan at mataas ang kakayahang mag-regenerate, nagpaparasitize at lumalamon ng ibang nilalang upang makuha ang kaalaman at mga Dahil sa katangiang ito, sila ay tinatawag na mga maninira. Xiaoyu, ano ang problema? Sa palagay ko, nanalo ako ng malaki. Tiyak na iniisip ng langit na nagpapakahirap ako. Paglabag sa mga hadlang ng planeta, binigyan ako ng pagkakataong umangat. Pag-record ng dayuhang buhay ng malapitan. Ang eksperimentong ito ay magugulat sa komunidad ng siyensya. Sa oras na iyon, kahit na, sinisilbihan ako ng aking boss ng tsaa at tubig. Kailangan niyang gawin ito ng may paggalang. Ang tibok ng puso ng nobya ay patuloy na tumataas. Sinama sa kanyang aktibong pag-uugaling mahalay, siya ay nagpapadala sa iyo isang imbitasyon para mag-asawa. Muli, ang mga tao, bilang isang species, ay may napakaraming pagnanasa. Ano? Hindi maaari.
Nagkakilala at agad-agad. Ang mga maninira bilang isang species ay may ganoong kataas na pangangailangan? Kumalma ka. Ito ay para sa kapakanan ng siyensya. Hindi ito tungkol sa pagnanasa sa kanyang teknolohiya. Panoorin mo akong paamuin ikaw munting daga sa laboratorio. Mababasa mo ba iyan? 200 alituntunin ng pag-uugali. 200 alituntunin. Lahat ng ito ay dapat kung Ito ay nahahati sa mga seksyon, trabaho, buhay, at relasyon. Ang layunin ay para pagkatapos mong mawala ang iyong memorya, makapamuhay ka pa rin ng normal sa lipunan nang walang makakaalam. nakuha ko. Code of Conduct para sa mga lalaki, gawin lahat ng gawaing bahay. I-report ang iyong kinaroroonan sa iyong asawa araw-araw, pahalagahan ang iyong asawa. Ang luha ay pinakamahusay na skincare para sa lalaki. Ito ang seksyon ng relasyon. Para ito sa mga mag-asawa, nilalayong patatagin ang ugnayan sa pagitan nila. Ngayon susubukan naming magsagawa ng compliance test sa alien upang matukoy ang limitasyon ng eksperimento. Resulta ng pagsubok. Ano ang ginagawa mo? Hindi ba dapat ikaw ay gumagawa ng gawaing bahay? Ang pagsubok ay lubos na matagumpay. Magaling? Natukoy ang target na paksa ay nasa estado ng kaligayahan. Sa lipunan ng tao, ito ay nagpapahiwatig ng emosyonal na pagbubuklod. Nakahanap ako ng paraan, masaya siya kapag sumusunod ako, kung papasayahin ko siya araw-araw, natural niya akong mamahalin, magtitiwala sa akin, at ibibigay sa akin ang peraso. Magiging mabuti at masunurin ako. Ngayong buwan, 2 buong araw kang nag-leave. Kung ayaw mong bawasan ko ang iyong sahod, kailangan mong bawiin lahat ng laban na namiss mo Walang problema. Kaya ko pa ng ilang laban. Hindi. Baliw ka ba? Dahil mahal ang mga bagay na gusto ng asawa ko. Kailangan kong kumita ng maraming pera para mabili ko lahat ng gusto niya. Wala pang kalahating minuto ang laban bago mo siya natumba. Bakit kailangan mong bilisan? Dahil ang pagtalo sa taong ito, isang suntok lang. Hindi. Kailangan maging nakakaaliw ang laban. Palitan. Kapanapanabik na palitan. Gusto ng mga manonood ng kasiyahan. Nakuha mo? Hindi. Gusto mo bang kumita ng pera? Gawin mo ang sinasabi ko. Sige, may 2 pang laban ngayong gabi. Kailangan kong manalo ng isa at matalo ng isa, tama? Pwede bang matapos bago B? Anong balak mo? Kailangan kong umuwi at magluto ng hapunan para sa asawa ko. Kaya sinabi sa iyo ng boss mo na magpatalo ka sa laban. Sinabi ng boss na bahagi ito ng trabaho. Una, pinapanalo ka niya laban sa malalakas na kalaban. Tapos talo ka ng sinasadya sa mga taong gusto niyang i-promote. Ibinibigay ang iyong karangalan sa iba. Hindi ka galit. Hindi. Wala namang silbi ang karangalan. Pero binibigyan ako ng pera ng boss. Para makabili ako ng mga bagay para sa asawa ko. Ang mga alien species ay may simpleng pag-iisip at walang pandaman ng emosyon. Susubukan ko kung ang kanyang mga iniisip magbabago sa pamamagitan ng panlabas na gabay. Ngunit ang tao ay may pagmamay-ari. Pinoprotektahan nila ang kanilang pag-aari. Baliw ka ba? Talagang natalo ka sa kanya kaninang hapon sa laban. Ano bang nangyari sa'yo ngayong gabi? Hinamon mo siya mismo, sa harap ng podium. Dahil sa akin dapat iyon. Hindi. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Siyempre, ang asawa ko. Alam mo ba ang asawa mo nagkakahalaga ng $500,000 sa akin? Kailangan mong magbayad? 500,000. Hindi kami magbabayad. Sige, tumawag ka ng pulis. Kaya kong gawin para sa'yo kung gusto mo. Wag.
Hindi ka mangahas tumawag ng pulis. Naiintindihan ko. Kayo pala ay nagpapatakbo ng illegal. Niloloko muna ang audience. Kung dumating sila, ikaw muna ang aarestuhin nila. Hindi lang kami hindi magbabayad. Ang tropeyong ito at lahat ng premyong pera mula sa laban, ngayong gabi dapat ayusin sa tamang paraan at ibigay sa asawa ko. Gusto kong makita ang pera bukas ng tanghali. Imposible. Ito ay isang paunawa. Hindi ito negosasyon. Dahil sa bagay na ito, ikaw ang dapat matakot. Umhum. Mahal? Masaya talaga ako. Nakuha mo na ba ang pera? Pera lagi kang nagpapasaya. Oo, nakuha ko na ang pera para makabili ako ng asawa ko ng maraming magagandang bagay. Mali ba ang itinuro ko sa kanya? Ay, ikaw. Director Guo. Ang mga sample na hinawakan ko noong nakaraang linggo ay kontaminado. Oo, ang research center ay nagkaroon ng malaking pagkalugi. Bilang taong direktang responsable. Na ikaw, isang malaking demerit ang itatala, mawawala ang iyong taon ng bonus, at ililipat ka palabas ng center. May pagtutol ako. Ang mga sample ay buo noong isinumite ko ang mga ito. Noong nakaraang linggo, ikaw ang nag-inspeksyon at tumanggap sa kanila. Magulat sa logistics department simula bukas. Ano ang pinagmulan ng kontaminasyon? Sinuri mo ba ang mga log ng imbakan at transportasyon? Ano ang nagpapatunay na kasalanan ko ito? Kung hindi mo tatanggapin ang paglipat, maaari kang mag-resign kaagad bukas. Naiintindihan ko. Problema mo ito, at sa huli, sinisi mo ako. Ganoon ba? Ayusin mo ang tono mo sa iyong superior. Ako. Alam ko. Natukoy ang target. Sa isang estado ng matinding damdamin. Galit at lungkot. At sama ng loob, sa palagay ko dapat kong alamin kung bakit. Anong ginagawa mo? Huwag mo akong tingnan. Gawin mo ang dapat mong gawin. C. Nagbasa ako ng ilang pira-pirasong alaala, kaya may nanakit sa asawa ko. Ang ilog ay dumadaloy sa silangan. Ang mga bituin ay sumalo daw sa Big Dipper. Hoy hoy, sumalo daw sa Big Dipper. Saan siya pumunta? Sentro ng pananaliksik. Sino? Sino iyon? Nakikita ang may lumalapit. Ano na ang lagay niya? Pinsala sa ugat ng utak. Mamamatay ba siya dahil dito? Hindi. DRF, hindi ko sinadyang patayin siya. Kung hahayaan siyang mamatay ng ganyan, sayang naman. Plano ko siyang gawing isang DR-conscious na gulay.
Siya ay isang nangungunang leader sa research center. Isang pambansang antas na talento, siya ay inatake sa research center. Malaking bagay ito. Siguradong mag-iimbestiga sila ng husto. Ako na ang bahala. Paano mo ito hahawakan? Ito ang kanilang teritoryo. Sila ang may pinakamalakas na teknolohiya. Hindi tayo makakatakas, ikaw man o ako. Kahit na ipinagtatanggol mo ako, kailangan mong isipin ang mga kahihinatnan. Pero hindi lang ito tungkol sa paghihiganti para sa iyo. Mahilig magpaganda ang asawa ko. Pero pinaluhan niya siya. Ang asawa ko ay akin. Kailangan kong protektahan ang asawa ko para hindi na niya ito maaapi kailanman. Ang alien species na ito ay simpleng mag-isip. Hindi magaling sa mga patakarang panlipunan ng tao, kaya ang sinabi niya, galing sa puso. Natukoy. Matinding pagbabago ng emosyon sa target. Mukhang positibong saya, ngunit negatibong sakit ng puso. Malungkot ba ang asawa ko dahil hindi ko siya naprotektahan dati? Ang paraan ng pagbawi ko, hindi rin siya nasisiyahan. Ano ang magagawa ko para pasayahin siya? Ang tanga. Talagang tanga. Pero, salamat. Matagumpay ang paghahanap. Kapag malungkot ang mga tao, ginagamit nila ang intimate na kilos mula sa kasintahan para maibsan ang emosyon. Napaka-epektibo nito. Nasa labas kami. Hindi. Naiintindihan, saka na tayo maghintay hanggang umuwi. Kahit sa bahay ay hindi rin pwede. Gamot. Inaatake siya sa puso. Bilisan mo, hanapin ang gamot. Patay na siya. Patay. Ayos lang. Nangyari na. Kailangan nating malaman kung paano ito haharapin. Umalis ka. Gawin mo ang sinasabi ko. Burahin lahat ng baka sa eksena at surveillance. Sa amin. Iyugto ang eksena. Gawin itong parang aksidente. Atake sa puso. Unahang sumalakay. Guluhin ang sitwasyon. Ano na ang progreso sa proyekto natin? Direktor, pasensya na sa paggambala sa iyong umagang pulong, pero wala akong pagpipilian. Ako si Lin Peo mula sa Research Team 2. Inire-report ko si Guo Jianhui dahil sa pagpapabaya sa tungkulin at pagkontamina ng mga sample. At inabuso niya ang kanyang kapangyarihan para isisi sa akin. Anong nangyayari? Ano ang ibig niyang sabihin? May ganoon ba? Ito ang lahat ng aking mga talaan ng paghawak. Walang problema. Nagtataka ako kung si Director Guo ay maglakas loob na ipakita ang kanyang mga record. Hindi pa dumarating si Director Guo. Hindi siya nag-clock in kaninang umaga. Wala ring record mula kagabi. Mukhang si Director Guo ay nasa kanyang opisina sa buong oras. Hahanapin ko si Director Guo. Perpekto. Malapit na nilang mahanap ang bangkay. Buhay pa siya. Hindi siya namatay, kaya kagabi, nakita niya ang mga mukha ko at Miss Sujiming. Isinumbong mo ako? Oo. Kung hindi ka sang-ayon, ipakita mo ang iyong mga talaan sa lahat. Well, Ito ang aking mga talaan. si Director Guo ay nagtrabaho ng maraming taon sa trabaho at hindi pa nagkakamali. Tama.
Tingnan mo kung gaano siya kumpiyansa. Tiyak na maayos ang mga talaan. Tingnan mo lang at malalaman mo, Lin Payo. Tama siya. Anong nangyayari? Nagkataon na nadumihan ko ang sample. Dahil natatakot akong mawala ng posisyon, inilipat ko ang sisi kay Lin Payo. Taos puso akong humihingi ng tawad sa iyo. Ako ang mananagot ng buo. Itong tao. Si Director Guo ba talaga ito? Su Jiming. Director Guo? Anong problema kay Director Guo? Direktor Guo, Dinala mo ba ang gamot, Director Guo? Bilisan! CPR! Director Guo! Umanaw na si Director Guo. Hindi ba siya namatay kahapon? Bumangon siya kaninang umaga, humingi ng tawad sa akin. At namatay ulit sa lugar. Anong problema? Bakit ka nagsusuka? Ayos lang ako. Baka nakalunok lang ako ng hindi masyadong malinis. Medyo nasusuka. Hindi malinis. Baka si Director Guo? Okay lang ako. Anyway, pinrotektahan niya ako. Dapat ko siyang bigyan ng gantimpala. Ano ang gusto niya? Mukhang gusto niya talagang matulog kasama ako. Huwag gumalaw. Hayaan mo akong humawak ngayong gabi. Siya. Sa akin, gumamit ng isang uri ng tech weapon. Bakit may parang agos ng kuryente sa loob ko? Kumpleto ang scan, wala siyang armas. Pero ang agos ay lumalakas. Ang katawan na ito, tila sobrang nasasabik, na hindi ko na makontrol. Ikaw. Yun lang? Tuwang-tuwa ako. Matagumpay ang pagkuha ng alaala. Sa mundo ng tao, ang isang lalaking masyadong mabilis ay madaling magdulot ng sama ng loob ng kanyang kasintahan. Ayos lang. Sige, matulog na tayo. Mabuti. Wala nang gulo. Sa sitwasyong ito, hindi man lang ako ginagalit ng asawa ko. Ibig bang sabihin, nagsisimula na ba siyang mahalin ako? Pwede mo bang ibigay sa akin ang candy mo? Akin yan. Siya hindi na ganoon kalaban.
Patuloy akong susubok, mahal. Matapos mabakante ang posisyon ni Director Guo, lahat sa departamento ay pwedeng makipagkompetensiya para dito. Hindi ako makakalaban sa seniority, kaya kailangan kong makipagkompetensiya sa mga resulta na wala ang iba. Tulad ng paglikha ng M62 creatures detalyadong pisikal na datos. Pasensya na. Ngunit ang tagumpay na ito, mula lang sa'yo ko ito makukuha. Naghahanda kang magbuntis? Oo. Simula ngayon, bibigyan kita ng araw-araw gamat para i-regulate ang katawan mo at subaybayan ang kondisyon mo. Pero sa iyong... Hindi? Hindi ba dapat tayo magpakasal muna bago magplano ng anak? Magkaroon muna ng anak, pagkatapos magpakasal, pareho lang. Maraming kaso na ganito. Kung hindi ka naniniwala, maghanap ka. Resulta ng blood test pareho sa dati ni Su Jiming. Maaring kailangan nating kumuha ng dugo mula sa orihinal niyang katawan para makuha ang totoong datos. Baka walang kwenta ang asawa. Gusto magsimula ulit at magpalaki ng bata. Pwede niyang iwanan ng asawa at tumakas kasama ang bata. Kahapon ba ng gabi masyadong nakakadismaya ang pagganap ko para sa kanya? Gusto niya tumakas na lang kasama ang bata. Mga dayuhan. Sa sandaling ipakita nito ang tunay nitong anyo, karaniwang napakasaya nito o nasa panganib na nagbabanta sa buhay. Sa paghusga sa reaksyon niya kahapon, mukhang masaya siya. Mahal. Medyo pagod ako. Pumunta ka ba sa boxing ngayon? Hindi naman. Bakit ka sobrang pagod? Medyo masama ang pakiramdam ko. Masama? At ganyan kalakas na reaksyon. Nalaman ba niya ang balak ko? Nag-iingat ba siya laban sa akin? Ang asawa ko ay nagpaplanong tumakas kasama ang bola. Hindi ko siya mabigyan ng bolang ito. Ano ang ibig mong sabihin? Siya na nga eh. Talagang masama ang pakiramdam ko. Ayon sa mga resulta ng paghahanap, ang pagtanggi na gampanan ang mga tungkulin sa pag-aasawa madaling nagagalit ang asawa. Kung gusto kong iwasan ang problema sa pagtakbo ng bola, na mangyari, maaari kong subukan ang isa pang plano. Matatapos ba ito? Wala bang katapusan? Pinatunayan ko sa aking asawa na hindi ako impotente. Bakit galit pa rin ang aking... Ngayong gabi, matulog ka sa sofa. Mahal? Sobrang bigo ka ba? Siyempre, gusto ko ng anak. Hindi ka nakikipagtulungan sa akin. Kaya kung magkakaroon tayo ng anak, mababawasan ba ang pagkabigo mo? Oh. Kaya dapat kong tuparin ang hiling ng asawa ko. Pagkatapos ng lahat, kabisado ko na ang kanyang amoy. Kahit saan siya tumakas, mahahanap ko siya. Okay, naiintindihan ko. Talagang naisip niya at sinadya niya itong gawin sa akin. Kailangan kong gamitin agad ang pangalawang plano para maiwasan ang anumang aksidente. Ito ang aming pinakabagong kagamitan sa pagsubok. Masusuri nito ng komprehensibo ang iyong pisikal na kondisyon. Dito ka lang humiga at huwag gumalaw. Ang bahagyang sakit ng ulo o hindi komportable ay normal.
Nakuha ko, makikipagtulungan ako. Hindi mo mapipilit ang iyong paglabas, mahalaga ang kumpletong datos. Ito ang kagamitan na maingat kong inayos. Ngayon, tiyak na makukuha ko ang gusto ko mula sa iyo. Nakikita na ang ambient oxygen ay mabilis na bumababa. Sinabi ng asawa ko na normal ang konting discomfort, kaya ibababa ko na lang ang aking body functions sa pinakamababa. Bumaba ang vital signs. Pero hindi pa nagbago ang anyo niya. Siguro hindi sapat ang intensity. Magdagdag ng neural interference. Ang kasalukuyang pinsala ay papalapit sa limitasyon ng katawan ng tao. Maaaring tumakas kaagad o lumipat sa tunay na anyo upang lumaban. Hindi. Ang paglipat sa tunay na anyo ay makakasira sa kagamitan ng lab. Kaya hindi matatapos ang pagsusulit. Ginagamit niya ang kanyang kakayahan upang patuloy na ayusin ang katawan ni Sujiming. Kailangan kong makahanap ng paraan upang lampasan ang limitasyon ng kanyang pag-aayos. Magdagdag ng mataas na intensidad na electric shocks. Masasaktan ba siya? Malamang hindi. Kung talagang aabot siya sa kanyang limitasyon, tiyak na tatakas siya. Natukoy ang rate ng pag-aayos mas mababa kaysa rate ng pinsala. Ang mga tissue ng katawan ng host ay nasa binggit ng pagguho. Pinakamainam na plano, sirain ang kagamitan ng lab at tumakas. Ibig sabihin isuko ang pagkakakilanlang ito. Wala na akong ibang pagkakataon upang makalapit sa aking asawa. 2 minuto na lang. Kaya ko pang magtiis ng kaunti pa. Nagtagumpay. Sa wakas ay mayroon na akong tunay na datos. Siya. Patay na siya. Ang organismo M62 ay napakamatibay. Imposibleng namatay ito. Tiyak na iniwan nito ang katawan na ito at tumakas. Ayos lang. Sige na nga, nakuha ko na ang datos. Nakamit na ang layunin. Ngayon ang tanging problema ay kung paano haharapin ang katawan na ito. Marami na tayong pinagsaluhang kainan. Maraming gabing magkatabi na tulog. Pero noong umalis ka,
Hindi ko man lang natanong ang tunay mong pangalan. Bakit ang sakit? Ang kapangyarihan sa loob ko ay tila nauubos. Nagmalfunction ang instrumento kanina. Nasugatan ka. Ang pira-pirasong star core sa katawan ng asawa ko, bakit ang kalahati nito ay bumalik sa... Kanina lang, naubos na ang aking kakayahang magpagaling, pumasok ako sa pagtulog. Ang asawa ko ay may matinding pagnanais na gisingin ako. Ang tipak ng ubod ng bituin sa loob ko ay tumugon at naglipat ng enerhiya sa akin. Ikaw ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kumusta ang eksperimento? Maaari ko bang ibigay sa aking asawa, isang malusog na anak? Muntik ka nang mamatay kanina. Sa sandaling magising ka, tinanong mo muna ako tungkol dito. Hindi ba ito ang sinasabi ng asawa alituntunin? Ang mga pangangailangan ng asawa ang nauna. Wala ka bang ibang layunin para sa akin? Meron. Sana ang asawa ko ay 100% na mahal ako. Nagtitiwala sa akin. Yun lang. Kapag nagsisinungaling ang isang tao, ang tibok ng puso at mga tugon ng nerbiyos nagbabago. Kaya ang sinabi niya ay totoo. Ang mga tao sa inyong departamento ay masyadong bata pa. Walang makakapuno sa posisyon ni Director Guo. Tumili na ako ng angkop na kahalili. Darating siya sa loob ng 2 araw. Ang pagbubunyag ng datos na ito ay nangangahulugang ilantad si Su Jiming sa publiko. Higit pa sa oportunidad, mas inaalala ko ang kanyang kaligtasan. Hindi ko gusto na siya ay mapabilang sa bansa. Gusto ko lang siya ay mapabilang sa akin. Munting halimaw. Tayo na lang. Umasta na parang ordinaryong mag-asawa. Susubukan kong tratuhin ka ng mabuti. Honey, nakuha ko ang bonus ko. Mabibigyan kita ng bagay na gusto mo. Ikaw mag-aalis o ako ang tutulong? Ako na. Muli. Huwag gumalaw. Hayaan mong lagyan ko ng gamot.
Honey, kumita ako ng pera. Bakit ka nagagalit? Kumita ka ng pera sa pamamagitan ng pagkasugat. Paano ako matutuwa? Pero maliit lang na sugat ito. Pero nasasaktan ka. Normal ang sakit. Nasasaktan ang puso ko. Napakaingat niyang maglagay ng gamot. Parang ako ay isang bagay na marupok. Paano mangyayari iyon? Bakit may mag-aalaga sa akin? Masakit ba? Ako ang magluluto ngayong gabi. Magpahinga ka. Hindi. Sabi ng mga patakaran, Lahat ng nakaraang patakaran ay walang bisa. Ang bagay na iyon ay hindi na kailangan. bakit? Honey, hindi mo na ako kailangan. Kailangan kita. Ang patakaran lang ay masyadong pabor sa isang panig. Magkasosyo tayo. Dapat tayong mag-alaga at sumuporta sa isa't isa. Hindi namin hahayaang ikaw ang lahat. Naiintindihan mo? Amham. Pwede kang magpalit ng trabaho. Kung hindi mo mahanap ang tama, pwedeng mag-relax na lang tayo sa bahay. Kung may gusto ka, aralin mo yan. Hinding-hindi huli ang lahat. Mahal? Bakit ang sarap ng pakiramdam ko na mainit at busog? Naranasan ko na rin yan. Noong naramdaman ko na talagang mahal mo ako. Kumusta ang resulta ng test? Mabibigyan ko kaya ang asawa ko ng malusog na anak? Sana ang asawa ko, mahal ako ng 100% at nagtitiwala sa akin. Mahal, nagka-bonus ako. Pwede kitang bilhan ng kahit anong gusto mo. Kaya, talagang mahal ako ng asawa ko. Oh, bulldozer ka ba? Ang bilis mong kumain. Mahal, ikaw ang pinakamahusay. Gagawin ko ang paraang pinakagusto mo para bayaran ka. Ang paraang gusto ko. Mayroon ka bang maling pagkakaintindi sa akin? Mahal? Pwede ba kitang halikan? Kakaiba. Ang paghalik sa iyo ngayon ay iba ang pakiramdam, hindi tulad ng dati. Paano naiiba? Kahit hindi tayo mag-asawa, ang paghalik lang sa iyo ng ganito, sapat na. Hindi ko akalain na mayroon kang ganitong kahanga-hangang nilalang. Hindi ko na kailangang dumugo o masaktan para sa kanya. Basta't ako ay tapat at masunurin, niyayakap niya ako, hinahalikan niya ako, at minamahal ako. Kaya kahit isang alien hindi makatakas sa kahinaan ng mga lalaking nilalang, ang ugali na ito ng pag-abot habang naghahalikan. Uy, hindi mo ba sinabing isang halik lang? Sa pagkakataong ito, Sinta, ibabalik mo ba ang piraso ng Star Core sa akin?
Ito na. Oo, mayroon akong sakit sa puso mula pa noong bata ako. Sabi ng mga doktor, hindi ako aabot ng 15. Ngunit pagkatapos, bigla itong gumaling ng walang dahilan. At ang aking katawan ay naging mas malusog at mas malakas kaysa sa normal. Ah, tama. Bakit bigla kang nagtatanong nito sa akin? Wala. Gusto ko lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong nakaraan. Naiintindihan ko, ito ang aking Star Core ang nagpapanatili sa kanyang buhay. Kung kukunin ko ang piraso, mamamatay siya. Hindi mo dadalhin ang mga ito? Hindi. Hindi. Napakahalagang bagay. Ibibigay mo lang? Walang mas mahalaga kaysa sa asawa ko. Sa'yo na lahat. Hindi? Baliw ka sa pag-ibig. Ang pag-alis sa trabaho ay isang bagay. Tinanong ko kung gusto mo ang tropeo. Ano ang ibinubulong mo? Maikli ang buhay ng tao, pero ang buhay ko ay napakahaba. Kaya kung ganap nagugulin ang buhay na ito kasama ang aking asawa, at kapag siya ay natural na namatay, saka kukunin ang mga pira-piraso. Naku, hindi ko nabali ang gamit ng asawa ko, di ba? Pasensya na. Locker room ng mga lalaki. Tao po, may tao ba diyon? Ang cellphone ko ay lumipad papasok diyon. Xiao Yu. Matagal na tayong hindi nagkita. Tanshu, kaibigan ko noong bata pa. Mula pagkabata, siya ang laging tinatawag ng mga matatanda na isang prodigy. 8 taon na ang nakalipas. Pagkatapos siyang mag-aral sa ibang bansa, halos hindi na kami nag-ugnayan. Tanshu, anong ginagawa mo rito? Isang pagkakataon lang ng tadhana. Masaya akong makita. Ano, akala mo, sinadya ko. Akala mo, nag-CR ako at hindi naghugas ng kamay. Palagi mo akong inaasar pag nakita mo ako. Hindi iyon dahilan para saktaan ang amo mo. Sinabi ng mga nakatataas na magpapadala sila sa amin ng bagong amo. Ako iyon. Sasamahan na kita mula ngayon. Puff. Buti naman, nandito pa ang data ng asawa ko. Ang subject ng pananaliksik ng asawa ko ay ako. May nakita kang matandang kaibigan? Kailangan mong magpakita ng pagmamahal, di ba? Ihahatid mo ba ako sa bahay? Ano ang iniisip mo? Sinuntok mo ako ngayong araw. Medyo masakit ang kamay ko. Dapat mo akong ihatid sa bahay. Ako na lang ang magdadrive. Matapang ka bang sumakay sa akin? Sa pinakamasama, magkapit-bahay tayo sa libingan. Ano ang tinititigan mo? Mag-drive ka na ng kotse. Tingnan mo. Bakit flat ang gulong, pero kailangan mong itulak ang kotse? Huwag kang tumawag ng tulong sa kalsada. Masyadong mabagal. Kaya mo bang magpalit ng gulong? Kung hindi dahil sa itsura mong parang asong marumi, sa totoo lang, kanina, astig talaga yung galaw mo. Lin Peyu, dapat mong panagutan ito. Hindi gagana ang pagbabayad ng pera. Walang pera. Basta.
Bumalik na ako. Kumusta Jisoo? Ako, si Tanshu. Kaibigan ni Xiaoyu. Dito lang siya para maligo. May hapunan mamayang gabi. Kumusta? Muntik ko nang makalimutan. Medyo marumi ang mga kamay ko. Xiaoyu, maliligo ako sa banyo. Sige, tuloy ka lang. Puno siya ng amoy ng lalaking iyon na kakaiba. Hindi ko gusto iyon. Tama. Hanapin mo si Tanshu ng damit na isusuot. Kahit ano ay okay lang. Si. Sa iyo ba ang puting tuwalya? Di ba? Huwag mong gamitin ang akin. Pasensya na. Huli na. Su, pwede mo bang ibigay sa akin ang mga damit? Nilabhan ko ang tuwalya ni Xiaoyu. Su, pwede mo bang isabit iyan mamaya? Ang lalaking ito ay humahabol sa asawa ko at sinusubukan niya akong palayasin upang pumalit sa akin. Hindi mo pa tapos. Tamang-tama ito. Mr. Su, salamat. Tuwalya lang naman. Bakit ka nandidiri? Noong bata pa tayo, si tita iniwan ka sa bahay ko. Suot mo lahat ng damit ko. Wow, may kapal ka na mukhang sabihin yan. Kung hindi mo lang inasar yung aso, hindi tayo hinabol sa ilog. Gusto ko bang magsuot ng damit mo? Dahil sinabi mong cute yung aso, kaya hinuli ko para sayo. Noong bata ako, sinabi ko ring galit ako sa'yo. Bakit hindi ka na lang nagpakamatay? Nagkasundo tayo na sabay tayong lalaki at maglalaro tayo kapag matanda na. Bakit? Sobrang hindi ako komportable, parang pugad na inaagaw ng isang tagalabas. Kailangan ko munang pumunta sa isang handaan. Bukas na lang, Xiaoyu. Hindi na kita ihatid. Bakit bukas? Kasi amo ko na siya ngayon. Mas gugustuhin ko pang hindi siya makita, pero araw-araw ko siyang nakikita. Ang USB drive ko. Oh, Kaninang umaga, noong naglilinis ako, aksidenteng natapon ang tubig at tumapon sa USB drive. Pero tinignan ko, hindi naman sira. nakita niya ang laman? Nalaman ba niyang nagsasaliksik ako sa kanya? Kung hindi mo pa tiningnan kung ano ang nasa loob, buksan mo at tingnan ngayon. Nakita ko na. Huwag ka munang magalit. Maaari kong ipaliwanag. Maaari kong ipaliwanag. Nang malinaw. Hindi ba malinaw? Alam mo na ang pagkakakilanlan ko sa simula pa lang. At nagkunwaring hindi alam, hindi mo ako ibinunyag. Nagre-record ka araw-araw ng mga gawi ko at pang-araw-araw na nakagawian sinusubaybayan ang datos ng katawan ko. Mahal. Mahal na mahal mo talaga ako. Ano? Hindi ka natakot o tumutol. Sa halip, tinanggap mo ako at buong puso mong sinubukang intindihin ako. Unawain mo ito. Hoy, hindi. Talaga bang naive ka o nagkukunwari lang? Hindi kita ibinunyag. Dahil natatakot ako noon. Hindi ko alam kung ano ang iyong balak. Pero hindi ko naman gustong saktan ka. Alam ko, gusto mo pa nga mabuhay bilang Sujiming. Pero isa akong mananaliksik, isang alien na nilalang sa tabi ko. Paano ko hindi ito pag-aaralan? Kung ang pananaliksik ko ay nagkaroon ng pambihirang tagumpay, maaari akong mapromote at sumikat maging isang siyentipiko na kinaiinggitan ng lahat, isang mahusay na siyentipiko. Sa totoo lang, hindi pag-ibig ang tunay kong intensyon, ginagamit lang kita. Malinaw ba iyon? Naintindihan ko. Sa tingin ko ang datos sa USB drive na ito ngayon. Sapat na para makamit mo ang iyong pangarap. Anong ibig mong sabihin? Ikaw. Ikaw.
Nilagyan mo ng profile. Dahil gusto kong malaman ng asawa ko ang tungkol sa akin, nang higit pa. Siyempre kung ang profile ko ay makatutulong sa asawa ko na matupad ang kanyang pangarap. Magsasaya rin ako. Wait. Anong ginagawa mo? Kung ang mga bagay na ito ay matuklasan ng ibang tao, dadalhin ka para sa pananaliksik. Ang kasalukuyang teknolohiya ng daigdig hindi ako masasaktan. Ngunit mapipilitan kang iwan ako. Hindi mo ba gustong matupad ang pangarap mo? Bobo ka ba? Iniwan ko na ang ideyang iyon noon pa. Akala ko hindi ka pa nakakalap ng sapat. Hindi ko kayang iwan ka. Noong una, ginagamit lang kita, ngunit isang araw. Napagtanto ko, hindi na kita kayang iwan. Hindi ko hahayaan ang sinuman na kunin ka mula sa akin. Kahit na ang bansa. Kaya, mahalaga ako sa asawa ko. Mas mahalaga kaysa sa pangarap niya. Uwa. Ako ba o si Su Jiming? Ikaw. Alam ko, mula sa unang araw na hindi mo siya. Laging malinaw sa akin ang pagkakaiba. Ang nakikinig sa akin ay ikaw. Ang nagpoprotekta sa akin ay ikaw. Ang nagpapabilis ng aking pintig ay ikaw. Anong problema? Parang kinukuryente ako. Masakit ba? Hindi, parang kumakati at manhid. Medyo masarap. Asawa, itinuro mo sa akin ang mga alituntunin ng lipunan ng tao, pinrotektahan mo ako, at pinaranas mo sa akin ang kaligayahang hindi ko naranasan noon. Hindi ko na kailangang dumugo o masaktan upang lumaban o magnakaw. At mamahalin mo pa rin ako, nang pareho aalagaan mo ako. Hindi ko maintindihan ang lipunan ng tao o ang tinatawag nilang pag-ibig. Hindi ko kailangan ng pag-ibig. Ikaw lang ang kailangan ko. Sabihin mo sa akin ang tunay mong pangalan. Ether. Sige, mula ngayon, wala nang sikreto sa pagitan natin. Mamahalin kita ng maayos, tulad ng pagmamahal mo sa akin. Sikreto. Mahal, may isa pa akong bagay. Ano, may sikreto ka? Parang kung sasabihin kong oo, kakainin mo ako, mahal. Hindi. Sasabihin ko sana, nasa kaldero pa ang kanin. Hindi ko alam kung masusunog. Anong oras na? Sino bang may pakialam sa pagkain? Kainin kita. Xiaoyu, may apurahang gawain. Ang kliyente, biglang kailangan pumunta sa experimental base sa kalapit na lungsod para mangolekta ng sample data. Kulang sila ng tao doon, at kailangan nila ng suporta mo sa loob ng 2 araw. Sige, mag-aayos ako ng gamit ngayong gabi, at aalis ng maaga bukas ng umaga. Hindi na kailangan ng umaga. Umalis na ngayon. Ngayon? Kailangan nila ng madalian ang data. Umalis na ngayon. Pwede kang makarating doon ngayong gabi at dumiretso sa base bukas ng umaga. Sige, sasabihin ko sa pamilya ko. Hindi na kailangan. Na-report na kita. Bakit ka nakatingin sa akin? Hindi ba ang impormasyon mo? Ikaw may contact number ng pamilya? Paano mo ako na-i-report? Mr. Su, mag-overtime kami ni Xiaoyu ngayong gabi. Hindi siya uuwi. Gusto mong nakawin ang asawa ko? Hindi kita papayagan. Parang trabaho lang. Binanggit yung work plan o kung ano. Paano naman ang isang lalaking may edad na ay natatakot na hindi makatulog sa bahay? Tanshu, Lin Peiyu. nahulog ng ganoon. Pumunta ba tayo sa ospital? Hindi nabali. Na-sprain lang ng kaunti. Kaya mo pa bang pumunta sa biyaheng negosyo? Oo, hindi naman ginagamit ang binti ko sa trabaho. Kung gayon, ako ang magdadrive. Tatawag pa rin ako sa istasyon para magpadala ng super.
Ang gabi na ngayon, sino sa istasyon ang magpapadala ng tao para sa iyo? Paano kung hahanap ako ng backup driver para sa atin? Mahal, pasit naman. Bakit ka uminom ng napakalaki? Dahil matamis, hindi ko napigilang uminom ng marami. Sige, uminom ka pa. Hindi, hindi. Ikaw na uminom, mahal. Oo nga. Muntik ko nang makalimutan ibigay sa'yo. Sa pagpunta ko rito, nagdala rin ako sa'yo ng isang tasa. Salamat. Uminom ka para kuminis ang lalamunan mo, kanina sobra kang umuubo. Ang asim ba? Aray, Pasensya na, ang lemonade na binigay ko sa'yo, mukhang nakalimutan ko maglagay ng asukal. ayos lang. Okay lang. Parang sinasadya niya. Nasira na. Sinabi ko sa'yo na hindi gagana yan. I-donate mo na lang itong kotse. Saka hintayin mo ko hanggang makabalik. Bago ito i-donate. Tulungan kita. Si Xiao Yu ang pwedeng tumulong sa akin. Oy, ayusin mo ang kotse. Kaya mo bang ayusin ito? Hindi iyan totoo. Mukhang sobra kitang pinabayaan. Sumakay ka sa kotse. Tanshu. Mr. Tan, nakagat ng ahas. Ngayon kailangan mong bumalik, di ba? Mahal, huwag kang mag-alala. Sabi ng doktor na ang ahas na iyon ay hindi masyadong makamandag. Pagkatapos ng antivenom, ilang araw na pahinga at gagaling ka. Ginawa mo yan. Hindi ba? Nagawa mo? Hindi ba? Dito, bakit may makamandag na ahas dito? At nakita ko lang sa paligid ng ahas na iyon, isang mahinang liwanag, malinaw na supernatural iyon. Ang ahas na iyon, ginamit ko ang aking enerhiya para paalisin ito sa bundok. Ito ay para kumagat sa kanya, at ang kanyang pilay na bukong-bukong. Ako rin ang umambus sa kanya. Bakit? Dahil gusto niyang nakawin ang asawa ko, hindi ko iyon papayagan. Ang asawa ko ay akin lang. Hindi niya sinisikap na nakawin ako sa iyo. Magkaibigan lang kami. Itinuturing mo siyang kaibigan, siya ay itinuturing kang biktima, at ako ay karibal. Nararamdaman ko iyon. Well, maaari mo sana akong kausapin ng maayos. Hindi ka pwedeng gumamit ng supernatural powers para saktan ang mga tao, lalo na si Tanshu. Bakit? Dahil mahalaga siya sa iyo. Nasa puso mo siya, iba sa iba, hindi ba? Oo. Mahalaga talaga siya sa akin. Pero ako, anong ginagawa mo, munting halimaw? Ang taas na ng init ng ulo mo ngayon. Natuto ka ng magselos. Hindi. Ang pagmamaneho kapag galit ay delikado. Kailangan kong ingatan ang asawa ko, kaya hindi ako pwedeng magmaneho ngayon. Mahalaga talaga siya sa akin. Dahil isa siya sa iilang kaibigan ko mula noong bata ako. Pero mas mahalaga ka sa akin.
Si Tanshu ay isang henyo. At isa siyang siyentipikong henyo. Nasugatan siya ng 2 beses ngayon nang walang malinaw na dahilan, tiyak na maghihinala siya. Paano kung sundan niya ang mga bakas at pagdudahan ang iyong pagkatao? Ano ang gagawin natin? Walang natitira ang aking enerhiya. Wala siyang makikita. May kasabihan kami, mas mabuti ng sigurado kaysa magsisi, kung sakali. At kahit maliit na posibilidad lang. Mag-aalala ako. Pasensya na, mahal. Mali ako. Masyado akong nagseselos. Kapag kasama mo siya, tumatawa at nagbibiro, sobrang intimate. Parang may atmosfera na hindi ko mawari kung paano makasabay. Alam kong wala kang nararamdaman para sa kanya. Pero natatakot ako. Sa pagkakataong ito, hindi ko napansin ang iyong nararamdaman. Sa susunod, hindi na. Iiwas ako sa kanya. Pasensya na. Huwag kang mag-sorry. Mahal, wala kang kasalanan. Na ospital si Tanshu. Ang business trip na ito, mag-isa ka lang. Mahihirapan ka ba? Okay lang, kukuha lang ng samples. Hindi naman mahirap. Anong nangyayari? Lindol, madalas na lately. Ikaw ba si Miss Lin? Ang apelyido ko ay Joe. Ako ang makikipag-ugnayan sa iyo. Staff ako rito. Sumunod ka lang sa akin. Madalas ba ang lindol dito? Malapit lang ang 2 nating lungsod. Normal lang na maramdaman din natin iyon. Baka ang research institute namin ay nasa epicenter. Tingnan mo ang lupa dito. May mga bitak. At itong pader. Bakit kumikinang ang kabute na ito? Ang enerhiya na nagmumula sa kabute na ito ay kakaiba. Nararamdaman itong buhay. Pero patay sa parehong oras. Ibinibigay nito sa akin. Isang napakasamang pakiramdam. Mag-ingat. Ayos lang. Ang biyaheng ito ay para mangolekta ng mga sample ng lupa at mikrobyo. Dalhin ito pabalik para sa pagsusuri at malalaman natin agad. Hindi ito mga kabute. Para maging tumpak, sila ay mutated na mycelium. Ang sanhi ng mutation ay Isang tagas ng basura mula sa lab ng base. Nakita ko mataas na konsentrasyon ng mga hormone ng paglaki ng halaman. Ang mga mycelia na ito ay kumakain ng calcium sa malalaking dami na nakakasira sa parehong mga gusali at katawan ng tao. Ang hindi ko alam ay kung gaano karaming mycelium ang mayroon at kung gaano kalayo ito kumalat. Miss Lin, sinasabi mo bang nasa ilalim ng ating research center, mayroong malawak na network ng mycelium na sumisira sa pundasyon? Ang ating base ay madalas na lumilindol. Ang lupa ay pumuputok. Lahat dahil dito. Oo. Kung hindi tayo kumilos agad, ang pundasyon ay masisira at ang base ay maaaring gumuho bigla. Bukod dito, ang kumakalat na mycelium ay maaaring magbanta sa kalapit na mga lungsod at sa kaligtasan ng buhay ng mga tao. Miss Lin, tulad ng sinabi mo, ikaw ba mismo ay pumunta sa ilalim ng lupa upang suriin? Hindi ako pumunta doon, pero hindi ako bumaba para tumingin. Pero ang nobyo ko bumaba kagabi para tumingin. Hindi ka bumaba para tumingin, kaya ito ay puro personal na haka-haka. Miss Lin, naiintindihan namin ang iyong pag-aalala para sa base, pero ang mga bitak sa lupa ay puro normal na pag-aayos. Plano naming takpan ang mga ito at magsagawa ng buong pagsasaayos sa susunod na taon. Hindi. Ang pagtakip sa kanila ay parang paglalagay ng kumot sa mycelium, mainit at mamasa-masa, na nagpapalago lamang nito. Ano ang mungkahi mo? I-evacuate ang lahat ng miyembro sa gusali agad, at gumamit ng mataas na temperatura na singaw na ini-inject pababa upang patayin ang mycelium.
Pagkatapos, palakasin ang pundasyon. Maaari kong kunin ang iyong pagtawa bilang hindi paniniwala, di ba? Kaya magpatakbo ng mga pagsusulit at gamitin ang mga resulta upang patunayan na ako ay mali. Paano kung talagang siguro totoo ang sinasabi ko? Sino ang mananagot, ikaw o ikaw? Ako ang mananagot. Nagpadala na ako ng mga tao upang personal na suriin ang base. Ang mga bitak sa lupa ay puro subsidence, kasamang Lin. Nandito ka para manggolekta ng mga sample. Ano ang kahulugan ng paggawa ng eksena sa silid pulungan? Hindi, mahinahon lang akong nagpapaliwanag at nagtatanong. Para kay Tanshu, papalampasin namin ito. Iwan ang report na ito dito. Mag-empake at bumalik. Mababalik lang ako at sasabihin kay Tanshu ang sitwasyon at hilingin sa kanya na mag-isip ng paraan. Si Tanshu ay may kanyang mga paraan. Ako ay may aking mga paraan. Mahal, gusto mo bang subukan ang aking paraan? Kanina lang, ang mga sahig sa maraming kuwarto ng base namin ay bumuka. Lumitaw ang mga kumikinang nakabute. Nagsimula pa itong kumalat palabas. Nag-run kami ng emergency tests. Isang fungal outbreak ito, pero hindi pa namin nakita ang fungus na ganito kabilis lumaki. Kumalat na ito sa online. Sinasabi ng mga tao na gumagawa kami ng illegal na bio-experiments. Tumawag na ang EPA. Binigyan nila kami hanggang ngayon para ayusin ang problema. Totoo ang sinabi ni Miss Lin dati. Tama pala siya. Uy, nasaan si Shaolin? Gumamit ako ng enerhiya para pasiglahin ang mycelium. Pumasok ito sa reproductive phase, kaya't aktibo silang sumabog sa lupa at namulaklak bilang halatang kumikinang nakabute. Kahit na nakikita sila, hindi na nila nasira ang pundasyon. Ang talino mo, munting halimaw. Ngayon, gusto man nila o hindi na ayusin ito, kailangan nila. Miss Lin. Miss Lin, pasensya na. Mali kami dati. Bakit niyo ako pinaniwalaan ngayon? Oo. Pakisamaan mo kaming bumalik. Tulungan mo kami. Pakiusap. Tulungan mo kami. Ngayon, makinig kayong lahat sa akin. I-evacuate ang lahat sa gusali kaagad. Maghanda ng mga high-temperature steam machine. Sa mga puntong minarkahan ko, iturok ang chassis mycelium. Ituro sa mga puntos na minarkahan ko. Sa lupa, chassis mycelium. Hindi ma-inject. Hindi ma-inject. Anong ibig mong sabihin? Ang mycelium ay masyadong mabilis lumaki. Ang mga tubo sa ilalim ay lahat nakabara. Imposible. Nagtatapon ka na naman ng basurang pang-eksperimento doon? Oo, itinapon namin ang isang batch ng auxin waste kagabi. Hindi ko na kaya ito. I-report sa mga superior, humiling ng suporta. Miss Lin! Miss Lin! Ang boss namin ay nasa opisina. Nakagat ng mycelium, mabagal, nalilito, at ipinadala na sa ospital. Miss Lin, maraming residente ang nagtipon sa labas ng gusali. Ang kanilang mga miyembro ng pamilya ay nakagat ng mycelium. Sila ay ipinadala para sa emergency na paggamot. Ang mycelium ay kumalat na sa residential area. Oo, mahigit 10 tao ang inatake ng mycelium. Ang pagsagip ay nangangailangan ng oras, pero tayo ay walang oras. Kung ang pag-atake ng mycelium lalong lumawak, ang mga kahihinatnan ay hindi matatantiya. Miss Lin, hindi ka talaga pwedeng umalis. Ikaw ang una na nakatuklas ng problemang ito. Dapat ay makahanap ka ng paraan. Maaari lang tayong magpadala ng tao sa ilalim ng lupa upang manu-manong linisin ito. Pero, ang lupa ay sobrang hindi matatag ngayon. Maaaring gumuho anumang sandali. Ibig mong sabihin masyadong mataas ang panganib? Kaya walang pupunta ngayon, tama? May gustong sumama sa akin. Sige, ako na lang ang pupunta. Ako na lang ang pupunta. Hindi. Pupunta ako. Hindi ka pwedeng pumunta. Hindi ka empleyado dito. Hindi ka rin empleyado dito. Kahit hindi ako empleyado dito, isa akong mananaliksik. Kahit saang institusyon, kailangan kong gampanan ang nararapat na responsibilidad. Sa ngayon, wala akong pakialam. Sa pamamagitan ng hierarchy o magpalabunutan kayo, pumili ng 2 tao na sasama sa akin pababa para maglinis. Aalis agad tayo.
Miss Lin, isama mo ako para linisin ang core area. Pero ang underground passage, Ay sobrang sinira na ng mycelium. Nahulog si Miss Lin sa ilalim. Sumama ka sa akin para iligtas siya. Natakot mo ako sa sobra. Akala ko mamamatay na ako kanina. Pasensya na, mahal. Late ako. Ang kakayahan ng mga hyphae na lumago ay kahanga-hanga. Mahal, ipikit mo ang iyong mga mata. Magtiwala ka sa akin. Ikaw? Kinain ko sila. Pagkatapos ay kumain ka ng mga maruruming bagay? Magiging okay ka ba? Napakasama ng lasa at mahirap tunawin. Sa tingin ko magtatae ako sa loob ng 2 araw. Nasaktan ka. Noong kumakain ako ng hyphae, aksidenteng nakagat ako ng mga ito. Mahal, kailangan mo akong alagaan. Bawiin mo sa akin. Sige, babawi ako sa iyo ng malaki pag-uwi natin. Hindi sapat ang isang beses. Maraming beses. Miss Lin, nandito ka ba? Nandito na ang aming rescue team. Mauna ka. Huwag mong hayaang itali ito sa iyo. Miss Lin. Wala na lahat ng mycelium. Tama, gumamit ako ng apoy bago ako nahimatay. Agad na nawala ang mycelium. Nagtest kami pagkatapos. Ang mycelium sa ilalim ng lupa ay ganap nang wala. Ang apoy ay may ganoong epekto. Pinaghihinalaan ko na nagsekret ng likido ang mycelium na madaling masunog. kasamang Lin, gayunpaman, ikaw ang dapat naming pasalamatan ngayon. Dati akong sobrang mayabang. Ayos lang. Basta nalutas na ang problema. Nalutas na. Nagsimula na kami sa pagpapalakas ng pundasyon. At ang mga nakagat ng mycelium tulad ko pagkatapos mabakunahan, lahat ay gumaling at wala na sa panganib. Mayroon bang anumang kompensasyon o reward na gusto mo? Maaari ko itong i-apply para sa iyo. Kalimutan mo na ang kompensasyon. Tungkulin ko ito. Kung reward naman, paano kung kalahating buwang may bayad na sick leave? Kalahating buwang pahinga. Parang mini honeymoon. Saan ka pupunta? Hindi ba sinabi mong honeymoon?
Lahat ng mycelium bigla na lang nawala ng walang bakas. Paano naging spontaneous combustion yan? Tiyak na, kumilos na ang alien creature. Director, sinasabi mo bang nakita mo ang mga bakas ng isang alien creature na lumapag sa Earth? Nahanap na natin ang mga coordinates ng creature. Kailangan mo bang pumunta ako para mag-obserba at kumuha ng samples? Pero bakit ako? Base sa senyoridad. Dahil ang alien creature na yan ay pumalit sa isang lalaking nagngangalang katawan ni Sujiming at nabubuhay bilang siya. Ang kasintahan nitong si Sujiming ay malapit sa iyo. Sino? Si Lin Peiyu. Ang superior ni Lin Peiyu ay namatay dahil sa atake sa puso. Ililipat kita para makatrabaho siya. Naunawaan. Lalapit ako sa kanila nang hindi nila namamalayan. Lalapit sa kanila, papasok sa kanilang buhay. Magmamasid, mangalap ng datos, at tatapusin ang investigasyong ito. Ang hirap kang papuntahin na magpakita ng mga senyales. Talagang hindi madali. Akala ko kailangan ko pang magdulot ng gulo ng mas matagal pa. Ngunit isang business trip lang ay nagpakita sa'yo ng ganito kalaking hakbang. Ganito kalaking hakbang. Walang paraan na hindi ito nag-iwan ng kahit anong bakas, di ba? Sobrang saya ko ngayon. Lumulubog na ang araw. Bumaba na rin ba tayo? Mahal? Gusto mo ba akong makita? Ibig mong sabihin, ang totoo mong anyo. Uwa. Si. Ito ay mga galamay. Oh, Ang kakaiba ng pakiramdam. Malamig, makinis. Bakit nanginginig ang mga galamay mo? dahil medyo nasasabik ako. Mahal? Pwede ba kitang yakapin? Siyempre pwede. Ang sarap ng pakiramdam, mainit at maaliwalas. Parang nakababad sa mainit na bukal. Ang aming uri ay isang uri ng nilalang na nagtatago sa dilim. Karaniwan naming ikinukubli ang aming anyo. Kahit sa pangangaso, sumusugod kami mula sa anino. Naglalayong tiyak ang tamaan. Sa mahabang buhay namin, bihira kaming maglakad sa ilalim ng araw. Kahit sa pinakamalapit naming kamag-anak, hindi namin lubusang inihahayag ang aming anyo. Dahil ba hindi ito ligtas? Ang lubusang paghahayag ng ating totoong anyo ay parang paglalantad ng ating sarili. Hindi mo alam kung ang naghihintay ay atake o iba pa. Kaya ngayon, bakit mo ipinakita sa akin? Director Tan, ayon sa inyong kahilingan, maingat naming siniyasat ang tunel at nakakita ng isang patak ng likidong kumikinang na pinaghihinala ang dugo. Dahil ang ganap na pagbubunyag ng ating tunay na anyo ay ang pinakamalaking katapatan ng ating lahi sa isang mahal sa buhay. Ang ating lahi ay walang ugali na maghanap ng kapareha. Hindi ko alam kung paano magtapat ng aking damdamin. Kaya't ako'y lubos na magbubukas ng aking sarili. Inilalagay ang pinakamalambot na bahagi sa harap mo. Hindi na kailangan magtapat. Magkasama na tayo. Ang kasama mo mula sa simula ay si Sujiming. Hindi ako. Kung wala ang kanyang pagkatao, para sa iyo, ako ay magiging isang nakakatakot na alien na nilalang, isang estranghero. Ngunit ngayon, nais kong itapon ang kanyang pagkatao at sabihin muli ang mga salitang ito sa iyo.
Ang pangalan ko ay Iser. Mahal na mahal kita. At nais kong makasama ka magpakailanman. Siyempre, tiyak na magkasama tayo magpakailanman. Istruktura ng selula ay hindi umaayon sa anumang kilalang klasifikasyon ng daigdig, anumang kilalang klasifikasyon. Kinumpirma na alien na buhay. Pagkatapos ng detalyadong pagsusuri ng selula, natagpuan namin na ito ay talagang isang napakagulat na nilalang. Xiaoyu, hayaan mo akong, sa huling pagkakataon, gamitin ka ng isang beses. Ikaw ay isa ring mananaliksik. Dapat mong maunawaan ang ating pagkahumaling sa pananaliksik. Tiyak na. Patawarin mo ako. Mahal. Andito na tayo. Mahal. Sabi ng doktor, may malnutrisyon ako. Paano nangyari iyon? Ang tamis nito. Subukan mo. Ayos ka lang ba? Tiningnan namin. Okay naman siya. Buti naman. Xiaoyu nag-set up ang institute ng bagong mahalagang proyekto. Ikaw ang mamamahala. Kaya maagang matatapos ang bakasyon mo. Aso ka ba? Ganito ako at kinakansela mo pa rin ang bakasyon ko. Hindi kanya tinutukoy. Sabi niya, nasa mabuting kalagayan ka, di ba? Sabihin mo na, anong proyekto? Mr. Suito, ay isang classified na proyekto. May sakit ang asawa ko. Kailangan ko siyang alagaan. Magsasalita lang kami sandali. Mabilis lang. Sino ang kamag-anak ni Lin Peiyu? Lumabas muna. Kailangan kong ipaliwanag ang mga tagubilin ng doktor. Ako na lang. Ano ang relasyon mo sa pasyente? Ako. Ako na lang. Siya ang asawa ko. Bakit mo siya pinaalis? Nag-set up ang institute ng bagong proyekto. Dapat dumaan ang mga miyembro ng team sa mahigpit na pagsusuri at ebalwasyon. Paano ito napagdesisyonan ng ganoon kabilis? Ang bagong proyekto ay totoo, pero kailangan mong makipagtulungan. Tungkol sa kung bakit kailangan namin siyang paalisin, ito ay dahil ang paksa ng proyekto ay siya. Kailan mo nalaman? Sa teknikal, dapat kitang lokohin. Sabihin na ito ay mula sa isang grupo ng bakterya na nawala, na may napansin kaming isang bagay. Pero ayokong magsinungaling sa iyo. Sa totoo lang, nang dumating siya sa Earth, na-detect ng Institute ang abnormal na magnetic field. Kaya dumating ka na may misyon na maging boss ko. Dahil alam mo na, talagang susubukan mong kontrolin siya, pag-aralan siya. Hindi, gusto kitang protektahan. Ito ang iyong test report. Malusog ka, pero nawalan ka ng malay ng isang buong gabi nang walang dahilan. At noong bata ka pa, lagi kang may sakit. Pero sa isang gabi, naging puno ka ng enerhiya. Hindi ba kakaiba iyon? Sinuri namin ang sample ng kanyang dugo at natuklasan na sa kanyang gene sequence may nawawalang bahagi at sa iyong dugo mayroong katulad na gene sequence. Ibig mong sabihin isang bahagi niya ay nasa loob ko. Natatakot ako na hindi siya naging lubos na tapat sa iyo. Ayon sa aming hinala, ang iyong kamakailang pagkawala ng malay ay malamang na siya ang kumukuha ng ilang mga fragment ng gene mula sa iyong katawan. Kung bakit siya ay sadyang lumalapit sa iyo, inaalagaan ka. Iisa lang ang layunin, ang kunin mula sa iyong katawan lahat ng mga fragment. At ikaw, hey si,
Maniwala ka sa akin. Tutulungan kitang makatakas sa kanyang kontrol. Kailangan kong i-verify ito sa sarili ko. Mahal, nasa bahay na ako. Wala na. Tungkol sa proyekto, pag-isipan mo. Sabi ng doktor pwede ka nang lumabas. May sinabi ba ang doktor tungkol sa akin kung bakit ako nahimatay? Sabi ng doktor, bukod sa malnutrisyon, mayroon ka ring banayad na hypoglycemia, kukuha ako ng matamis para sa'yo. Para sumigla ka. Talaga bang mababang asukal lang sa dugo? Nangako tayong hindi magtatago ng anuman sa isa't isa. Talaga, wala nang iba? Natuklasan ang emosyonal na kaguluhan ng asawa ko, kinakabahan, nagdududa. Nagdududa ba siya sa nararamdaman ko para sa kanya? Sabihin mo sa akin. Basta sabihin mo ang totoo. Handang ibigay ang lahat at magtiwala sa iyo. Wala. Mahal, subukan mo ang milk tea. Kumusta? Wala akong naramdamang tamis. Alam ni Mahal na malulungkot siya kung lolokohin. Alam na matatakot siya sa side effects ng pagtanggal ng Starcore. Hindi pwedeng malungkot o matakot si Mahal. Ilipat ang aking enerhiya kay Mahal, 5 araw lang. Ipinapangako ko sa iyo. Mahal? Maligo tayo ng sabay. Sasamahan kita sa trabaho, Mahal. Hindi talaga iyan angkop, di ba? Hindi ka pa lubusang gumagaling, Mahal. Kailangan kitang protektahan, Mahal. Pero, hindi ka pwedeng sumama sa akin sa trabaho. Mahal. Hindi ako makaalis. Parang binabantayan niya ako. Pagkatapos, ilabas mo siya sa paraan. Natagpuan namin ang kanyang kahinaan. Xiaoyu, ligtas ka. Tungkol sa iba pa, bahala na kami. Mahal. Gaya ng naisip ko, itong napakalakas na agos ay nagpapa-hibernate sa nilalang na ito. Para maging ligtas, sasamahan ka ng security team sa isang ligtas na bahay. Kapag sigurado tayong walang panganib, maaari kang lumabas. Huwag kalimutan ang ating kasunduan. Ipadala siya palayo sa Earth. Walang pag-aaral sa kanya, at tiyak na walang pananakit sa kanya. Huwag mag-alala. Magsimula na tayo. Pilitin siya na ipakita ang kanyang tunay na anyo. Miss Lin, huwag po kayong mag-alala. Si Director Tan ay maraming karanasan. Walang dapat katakutin. Medyo nag-aalala pa rin ako. Ayos lang, Miss Lin. Subukan mong gamitin muli ang kuryente. Tanshu. Bitawan mo. Pakawalan mo ako. Mahal. Bakit mo to ginagawa sa akin? Gusto mong kunin ang mga pira-piraso ng Starcore. Tama ba iyon? Ako. Kaya iyon ang layunin mo.
Malinaw naming ipinangako na hindi kami maglilihim sa isa't isa. Sinabi mong mahal mo ako. Lahat iyon ay kasinungalingan. Sumusumpa ako na hindi kita niloko, pero ang wika ng tao ay laging tila hindi sapat. Mahal. Tingnan mo na lang ang puso ko. Wala kang puso, paano ko titingnan? Siyempre ito ay mula sa aking mahal. Napakasaya ko sa loob. At kasama na ang lahat ng premyo mula sa paligsahan ngayong gabi. Para bang kuryente ang dumadaloy sa aking katawan. Ginamit ni Mahal ang kapangyarihan ng Star Core para pagalingin ang aking katawan. Siguradong mahal niya ako. Hindi ko. Babawiin ang mga pira-piraso ng Star Core. Dahil mamamatay si Mahal. Talagang gusto kita, Mahal. Mahal na mahal kita, Mahal. Hindi ako mabubuhay kung wala ka, Mahal. Gusto kong makasama ka magpakailanman. Ang taong ito ay sinusubukang nakawin ang aking mahal, nakakainis. Ang puso mo ay akin lamang. Kailangan kong maging mas mabuti pa sa iyo. Mahal. Ito ay Resonansya ng enerhiya. Dahil ang katawan mo ay puno ng aking enerhiya, makakonekta ako dito, kaya mararamdaman mo ang aking mga iniisip. kaya, yung kalahati ng Star Core. Hindi mo ito kinuha. Voluntaryo kong ibinigay sa iyo. Simula nang mapansin ko ang katawan mo na nagsisimulang humina. Palihim akong naglilipat ng enerhiya sa iyo. Gusto kong ibahagi ang buhay ko sa iyo. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Noong una, hindi naman talaga ako nasasaktan. Pero ayokong magsinungaling sa iyo. Natatakot talaga ako. Natatakot. Nakita ko. Bobo ka. Mahal? Talagang hindi kita kayang mawala. Ako rin. Regular akong magbibigay ng M62 Experimental Level Pack nang hindi sinasaktan si Ethel at kukumbinsihin siya. Pero, Pero hindi mo pwedeng ibunyag ang kanyang pagkatao sa publiko. Hindi pwedeng maapektuhan ang buhay natin. Panatilihin na lang ang lahat ng ganito. huli na, Xiaoyu. Ang sitwasyon ngayon ay hindi na ikaw o ako ang makokontrol. Anong ibig mong sabihin? Sa loob ng alien creature na ito, mayroong substance na kayang ayusin ang nasirang genes ng tao at pati na rin pahabain ang buhay. Naiisip mo ba? Kung magtagumpay ang pananaliksik na ito, malamang ang mga tao ay mabubuhay ng malusog hanggang 200-300 taong gulang. Iyan lang ang pinakamagandang senaryo. Para matapos ang pananaliksik na ito, baka abutin ng daan-daang taon. Kung magbibigay ng cells sa limitado at regular na batayan, siyempre aabutin ng daang-daang taon. Gusto mo siyang tratuhin na parang eksperimento, gagamitin kung kailangan. Isa siyang alien pagkatapos ng lahat. Ang kanyang pag-iral ay isang banta. Iniimbestigahan natin siya, pinag-aaralan siya, para masiguro ang kaligtasan ng tao. Hindi siya banta. Oo, siya. Sinaliksik ko lahat mula nang dumating siya sa Earth. Ang pagkamatay ni Director Guo at ang pagkagat sa akin ng ahas ng walang dahilan, ang mycelium na lumago ng wala sa kontrol sa isang gabi. Masasabi mo bang wala itong kinalaman sa kanya? Marami sa mga bagay na ito ay mga nagkataon at twist ng tadhana. Lin Peiyu, tigilan mo na ang paggawa ng dahilan para sa kanya. Ngayon, isa lang ang pagpipilian mo. Makipagtulungan ka sa amin para mahuli siya. Sisiguraduhin namin ang kanyang kaligtasan. Hindi namin gagawin ang anumang hindi makatao sa kanya. May kamalayan, damdamin, at iniisip siya. Huhulihin ninyo siya at gagawing eksperimento. Iyan ay hindi makatao. Sa loob ng 3 araw, magpapadala kami ng profesional na team. Sa oras na iyon, mag-isip ka ng paraan para dalhin siya sa lokasyon na pinadala ko sa iyo. Sa pagkakataong ito, ina-upgrade namin ang aming kagamitan. Made, tiyak na, tatamaan, at makakakuha. Paano kung hindi ako?
Kung gayon, ikaw ay nagtatraidor sa sangkatauhan, maliban kung tumakas ka kasama niya sa ibang planeta. Kung hindi, sasama ka sa kanya at magiging kaaway ng Estado. Sato, Tanshu, akala ko dati magkaibigan tayo. una sa lahat, ako ay isang mananaliksik. Pangalawa, sa kakaibigan. Alam ko. 3 araw, tama? Makikipagtulungan ako. Naiintindihan ko. Sa pananalita ng tao, kabalikan lang natin. Kailangan nating pag-usapan ang nararamdaman natin. Ano ang ginagawa mo? Nakita kong malungkot ka, mahal. Kaya naisip ko, nagkamali ako kanina. Kaya subukan natin ulit. Ang iyong uri, hindi kaya magparami? Hindi ko kaya, pero ang katawan na ito, Kaya ito ba ay anak ni Sujiming o sa iyo? Hindi mo maibigay ang gusto ko. Walang kinabukasan para sa atin. mahal, ikaw, Iiwan na kita. Bakit mag-isa ka? Nakipag-away ako sa kanya. Tumakbo siya palayo. Sinadya mo iyon. Oh, Ayos lang. Hanggat nandito ka pa, makakahanap ako ng paraan para ibalik siya. Pasensya na, Xiao Yu. Pero para ito sa siyentipikong pananaliksik. Sa tingin ko, maiintindihan mo. Mayroon kang kanyang enerhiya. Tuwing nasa panganib ka, mararamdaman niya ito. mahal. Okay ka lang? tumakbo ka, bilis. Hindi ako alis. Mahal. Huwag mo akong itulak palayo. Sa nakaraang 2 araw, palihim akong pumapasok sa ilang laboratorio. Sa wakas nakahanap ako ng paraan para baguhin ang aking mga gene. Mahal, huwag mo akong maliitin. Kaya kong magkaanak. Bobo ka. Gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko ng walang tanong. Kahit hindi mo alam kung bakit. Di ba? Oo. Maraming tao ang darating doon. Sige, kahit ano ang mangyari, kahit mamatay ako, huwag kang lumingon, nakuha mo. Sige, ngayon na. Sige, ngayon na. Hindi mo ako basta-basta pwedeng patayin. Labag iyan sa batas. Gaano katagal mo akong papanatiliing nakahiwalay? 5 araw na ang lumipas. Hindi siya darating. Kung gusto mong gamitin ang dugo ko para sa eksperimento, hayaan mo akong bumalik. Makikipagtulungan pa rin ako. Basta, manatili ka dito. Tiyak na darating siya. Sinabi ko sa iyo, darating siya. Sa pagkakataong ito,
hinihintay siya. Isang bitag mula sa lahat ng panig. Handa na ang malakas na agos. Pinipilit ang target na pumasok sa hibernation. Kung sasabihin ko, papakawalan na kita ngayon, makikinig ka ba? Gagawin ko. Pero babalik pa rin ako. Ang nangyayari ngayon ay mauulit ng maraming beses. Ayos lang. Sa pinakamasama, mamamatay tayong dalawa dito. Mahal? Hindi kita pababayaang mamatay. Hindi ka makatakas. Parang kontrabida ka naman magsalita niyan. Ang mga kontrabida sa kahit anong palabas ay hindi magkakaroon ng magandang wakas. Mahal? Ipikit mo ang iyong mga mata. Hindi ka ba nangako na mananatili tayong magkasama habang buhay? Tatlong buwan na mula noong araw na iyon. Lahat ng naroroon ay malubhang nasaktan maliban sa akin. Si Tanshu ang pinakamalubha ang pinsala. Nasa koma pa siya sa ospital. Pero si Ethel, ganap na nawala. Tinaya ng ahensya na. Nagkalat niya ang kanyang enerhiya at namatay. Pero hindi ako naniniwala. Namumuhay pa rin ako tulad noong nandito siya. Namumuhay pa rin ako tulad noong nandito siya. Ano, ang unang gagawin paggising ay sundan ako para maghiganti. Mahal, hindi ako namatay. Mahal, ito ang aking plano sa pagsagip. Sa salitang tao, ito ay tinatawag na paglalagas ng balat. Ipinagkalat ko ang karamihan ng aking enerhiya at ang natitirang maliit na bahagi pumasok sa katawan ni Tanshu para akalain nilang namatay ako. At tumigil na sila sa pangungulila sa atin. Mahal, nagpapagaling ako hanggang ngayon at nang makagalaw na ako, dumating agad ako sa iyo. Huli na ba? Hindi pa huli. Tamang-tama. Tara, mag-almusal tayo.